Sa bawat piraso ng mga alaalang sana maiwan na lang sa nakaraan. Saan nga ba hahantong ang puso kong nangungulila ng lubusan? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Dahil mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay, marami akong pwedeng gawin. Nakakahiya naman kasi kung matutulog lang ako. Kaya naman, eto. Naglinis ako sa bakuran. Naggamas ako ng mga damo. Nagwalis ako. At nagdilig na din ng mga halaman. Napansin ko nga yung bugambilya dito. Sobrang daming bulaklak. Mataba siguro ang lupa dito kaya mabulaklak ang mga halaman. At nang matapos ako sa paglilinis sa labas, andito naman ako ngayon sa loob ng bahay. Kung saan naglinis na din ako. Pati nga yung silid ni Benji inayos ko na din. At di ko na namalayan ang paglipas ng mga oras. Tanghali na pala. Kaya naman, nagluto na ako. Napaka daming delata dito. Karamihan sardinas. Siguro, paborito nilang sardinas. Kaya ito, nag-isa ako ng sardinas. At saktong may kanin pa na natira kaninang umaga. Kaya naman, kumain ako kaagad. Nakakagutom At habang kumakain ako, niisip ko si Benji. Kamusta na kaya siya? Sana naman, matulungan ako ng papa niya na magkabati na ulit kami. Kasi, mahal ko pa din talaga siya. At hindi magbabago yung nararamdaman ko. Hindi na talaga ako maglalasing ulit. Kasi di ko talaga alam ang ginagawa ko kapag nalalasing ako. Pero, teka nga. Makaligo na muna at amoy pawis na ako. Gusto ko din kasing lumabas tapos mamamasyal ako sa lugar na to. Kaya naman, diretso na ako kaagad sa banyo. At eto, naligo na ako. At grabe, napakasarap maligo. Ang lamig ng tubig. Sa wakas, nakarating na din kami. Grabe, nakakapagod. Kasi naman, sa layo ng nilakbay namin ni Arturo, ay naku, parang ang sarap na lang matulog sa kwarto ko. Kaya eto, pagpasok ko sa bakuran ng bahay, aba, napansin ko kaagad na sobrang linis ata ngayon. Sinisipag ata si Papa sa paglilinis ng mga halaman niya. Benji, napakabigat naman itong sako na dala mo. Oo nga, Arturo. Tara na, ilagay na natin yan dito sa gilid. Wika ko naman kaya ito. Magkatulong lang kami ni Arturo sa pagbubuhat dun sa mga kabibe na nasa sako. At pagpasok namin sa bahay, mukhang nasa banyo si Papa. May naliligo sa banyo kaya ito, diretso muna ako sa kwarto ko kasama si Arturo. Kaya lang, pagpasok ko sa kwarto ko, bakit ganun?
Parang may kakaiba. Parang nakakapanibago. Siguro, baka dahil lang sa bakasyon kaya ganito yung pakiramdam ko. At saka sobrang linis sa kwarto ko. Siguro naglinis si Papa dito. Kaya lang, ano to? Bakit may marumi akong damit dito? Ang alam ko kasi naglaba ako bago umalis. Baka may naiwan ako sa banyo na madaming damit tapos inilagay na lang ni Papa dito. Benji, gusto mo kumain? Busog ba ako, Arturo? Puro kain kasi tayo sa bus. Okay. Ako kasi, nagugutom ako, Benji. May nakita akong ginisang sardina sa lamesa. Kakain muna ako At ayun, kumuha na si Benji ng kanin at dito na siya kumain sa silid ko. Benji, iba yung lasa ng sardinas ngayon. Parang ngayon lang ako nakatikim ng ganitong luto ng papa mo sa sardinas. Kakaiba eh. Parang mas masarap to. Bakit Arturo? Patikim nga ako. Kaya ito, tinikman ko na yung sardinas sa taba. Iba nga ang lasa. Mas masarap. Kaya ito, nag-share na kami ni Arturo. Napakain tuloy ako. Ang sarap eh. Bago sa panlasa ko. At matapos makakain, nabusog talaga ako kaya ito. Magpapaluto siguro ulit ako ng ganun kay Papa. Arturo, isara mo yung pinto para kunwari wala pa tayo. Tsak na magugulat si Papa. Okay, sige. Kaya ito, pagkasara ni Arturo sa pintuan, tahimik lang kami na naghihintay dito sa silid ko. Nakatanaw nga lang kami sa may bintana. At ilang saglit pa, wala. May tila ba nagbubukas sa pintuan ng silid ko? Nakalakang pinto kaya ayaw bumukas. Kaya ito, lumapit na ako sa may pintuan at gugulatin ko si Papa. Bubuksan ko bigla ang pinto. Siguradong magugulat siya kapag nakita niya ako. Kaya eto na, bubuksan ko na. Sobrang tagal kong naligo sa banyo. Ang sarap kasing maligo. Kaya ito, nang matapos ako. Halos 1 oras din pala akong nasa banyo. Kaya ito, paglabas ko, nagtataka ako. Kasi naman, nakasara na yung pintuan sa silid ni Benji. Humangin siguro ng malakas, kaya sumara yun. Kaya naman ito, magbibihis na muna ako. Kaya lang, paglapit ko sa may pintuan, bakit ganito? Parang nakalak sa loob. Naku naman, ang hirap ng ganito. Ibig sabihin maghihintay pa ako na makauwi ang papa ni Benji bago ako makapagbihis. Pero, baka naman mabubuksan kapag pinilit ko. Kaya ito, pinipilit kong buksan at nilagyan ko ng puwersa ang pagbubukas. Mahigpit lang ako nakahawak sa doorknob at medyo itinutulak ko at baka magkakahimala na bumukas ang pinto. Kaya lang, ayaw eh. Pero sige, isang subok pa ulit. Kaya ito, nilagyan ko ng puwersa ang pagbubukas sa pinto. Pagkahawak ko sa doorknob, diretso tulak ng malakas.
Kaya lang, biglang bumukas ang pinto. At dahil malakas yung pagtulak na ginawa ko, dumiretso ako bigla sa loob tapos eto. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Basta nagulat ako bigla. Natumba kasi ako sa loob ng silid. Kaya lang, mas nagulat ako. Kasi naman, magkapatong na kami ni Benji dito sa sahig. Parang sandaling tila ba tumigil ang mundo ko. Pero teka, totoo ba to? Nakapatong talaga ako ngayon kay Benji. Anong ginagawa mo dito?